Babayan, katulad nito. Tignan nyo, sanib puwersa kay dalawa ni Sara. Anong sabi ni Sara dito? Mga kababayan, si Romualdez daw, mudos na daw talaga ni Romualdez, mga kababayan. Ito. Tapos na tayo dyan kay Escudero, wala na. Kahit si Poncio Pilato pang idalhin niya dyan. Mga kababayan, ang taong bayan, gising na. Alam na ng taong bayan kung sino yung totoong magnanakaw. Ito na. Hala, May ads lang. si Bubong, paano mo kaya mapapagawa to? Kulang pa naman ako sa mga budget. kababayan. Oo nga pala. Sinagundahan na ni VP Sara ang testimonya ng Senate Resource Person na si Orly Gutesa laban sa mga kongresistang dawit umano sa flood control scandal. Pero may dagdag na aligasyon ng vice laban kay late Representative Martin Romualdez. Ang Ayan detalye na. sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte sa ibinunyag ni Orly Gutesa na may kinalaman sa flood control scandal sina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press conference niya sa Senado matapos ang pagdinig sa budget ng OVP, sinabi ng Vice Presidente na matagal na niyang alam ito. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Pero may pasabog pa ang VP laban sa dating speaker dahil hindi lang kanya sa flood control scandal ang mga perang inihahatid sa bahay ng mambabatas. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Ayan na. Ito na, Sara. Tanong ko lang, Vice President Sara Duterte, with all due respect to you, kung hindi lang sa flood control si Romualdez tumatanggap ng kickback or modus na ni Romualdez ang tumanggap ng kickback, bakit hindi nyo kasuhan? Di ba? Kasuhan nyo si Romualdez para mapatunayan ng taong bayan na tumanggap siya ng kickback mula sa flood control. Pangalawa, kasuhan mo si Romualdez, maglabas ka ng ebidensya na tumanggap si Romualdez ng kickback mula sa gambling. Kasi alam mo sa totoo lang, BP Sara, ilang beses ka na nagbitaw ng salita, wala kang pruweba, puro palpak. Pero ito, sa totoo lang mga kababayan, ito yung totoo na tumanggap ng kickback ang tatay mo sa gambling. Baka nakalimutan ninyo mga kababayan. Ito Digong, Pogo. Tingnan ninyo. Ito, totoo ito. Sayang wala tayong pera. We're short of Ayan. money. Kaya ako, pumayag na. Pati sa Pugo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. The only reason is, sabi ko because it gives income to government. Yung Pugo na yan, Ayan isa na. kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Ayan na. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung Pogo. Diyan pa nga lang Walang pera dyan. Diyan pa nga lang sinungaling siya. Ang Pogo daw sa Manila lang daw. Bakit sa Davao? May naridoon na halos 50 katao. Sa Davao City mismo. Ito pa. Diretso sa Pagkor yan. They talk with Pagkor. The ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa... Illegal, di ba? Why? Because it gives us 2 billion month. Kita mo? It gave us 2 billion a month. Ngayon, kung si Romualdez ang tumanggap ng kickback at modus na ni Romualdez not only for flood control and DPWH project but also in gambling, tanong ko lang, saan napunta yung sinasabi ni Digong na why it give us 2 billion a month? Saan napunta yung 2 billion a month na bigay ng Pogo? May tanong ko lang, hindi ba pwede nating imbestigahan ang Pagcor? 2 billion a month ang binabayad. Ngayon, kung 2 billion a month yan, 6 na taong namamayagpag ang Pogo. Take note, 6 years times 2 billion a month. Magkano ang pera? Kita ninyo? Not only for Pogo, but also in Isabong. Kita mo?
mahirap kasi magdaldal, Sara. Lahat kasi ng sinasabi ninyo, bumabalik sa inyo. Bumabalik sa inyo. Paano mo nasabi na si Martin Romualdez tumatanggap ng kickback not only for the project of the government, but also in the gambling? Ang tanong, anong gambling ba ang tinanggapan ni Romualdez? Kasi pagkakaalam ko, yung tatay mo ang nagsabi, illegal yan. Why ginawa kong legal? Because it give us 2 billion a month. Bakit? Ninyo? Continue. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The great Yan pa nga lang Bakit mo gagawing legal human trafficking, scamming, torture? Ang dami. Ang daming kababalaghan dyan sa Pogo. Bakit ginawa ni Digong? Bakit ginawa ni Digong na legal? Kasi it give us 2 billion a month. Ito pa, mga kababayan. Roque. Ito Roque. Nadulas. Digong tumanggap sa Pogo. Ito na, magugulat kayo dito. Tumanggap sa Pogo. Magugulat ka dito. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Sara, ayan na. Nadulas yung bunganga ni Roque. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Kita mo? So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Ngayon, Sara, ilabas ninyo yung ebidensya na si Martin Romualdez tumanggap ng kickback. Kasi mismo si Orly Gutesa hindi na nagpapakita. Tapos ngayon sabi mo, tumatanggap si Romualdez ng kickback sa gambling. Mismo si Harry Roque lumabas sa bunganga niya na ang Pogo nagbigay ng cash resources sa presidente. Klarong-klaro naman yan, Sara. Saan ba galing ng pera si Digong pambayad sa kaso niya ngayon na 150 million a month? 7 months na siya dyan. Mahigit bilyon na po ang nagastos ni Fentanyl. Yung lolo Digong ninyo, mahigit bilyon na. 150 million times 7. Sige nga, total nyo. Saan galing yan? Diba? Walang ka, pagod-pagod magbayad ng abogado. Kahit alam na niya sa sarili niyang hindi siya lalaya, hala, sige, gumastos ka. Bakit? Hindi naman yan galing sa pinagpaguran. Mabilis natin kinita yan. Mabilis ding nawala. Ang hilig ninyo magbintang, bumabalik naman sa inyo. Ninyo? So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Ninyo? So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating... Ninyo na may nag-comment, isang buang na DDS, nag-resign na daw si tawag dito Saldico bilang congressman. Buti pa nga si Saldico hindi pa nakakasuhan, nag-resign na si Sara. Kulang na lang ungkatin kung ano at saan ginamit ang confidential fund. Hanggang ngayon nagpapakapal pa rin ang mukha. Tignan mo, vice president ka pero ang gumagalaw yung mga tauhan mo. Pero ang sahod mo pang vice president, pero yung gumalaw yung mga staff mo. Saan ka nakakita? Maganda pala sa totoo lang, mga kababayan, tumakbo pagiging politician, no? Tapos pag naging presidente ka, matulog ka na lang, hayaan mo na lang yung mga sekretary mo dyan, mga gabinete mo ang gagalaw. Diba? Ano ba aasahan natin? Vice president pa nga lang,
Lumipad kung saan-saan. May bagyo, may baha, nandun sa dahig. Dahil sa personal na pangangailangan ng pamilya niya kasi nakulong ang tatay. Tapos sinong gumagalaw pagiging vice president? Yung mga staff niya. Paano pag naging presidente yan? Baka matutulog na lang yan. Tapos si secretary na lang at si spokesperson na lang ang ngal-ngal na ngal-ngal. Tutulog na lang. Lipad ng Maldives, lipad ng Europe, lipad kung saan-saan. Wala na. Diyos ko, alam mo, sa totoo lang mga DDS, alam ko mga bubo kayo. Pero hindi kayo bulag. Hindi kayo bungol. Saan ka nakakita vice president ka pero yung gumagalaw yung staff mo? Pero yung sahod mo, buo pa rin, vice president pang sahod. Di ba, ang hirap ng ganyan? Binutong ka ng taong bayan para magserbisyo ka sa tao, pero saan ka nagserbisyo? Sa tatay mo. Di dapat ang ginawa niyang vice president dyan, yung secretary na lang niya. Nag-resign na lang dapat siya.